Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Pagsusuri sa 3 billion pesos na tuberculosis procurement, dinapensahan ni DOH Secretary Pujalte. Yan ang MBC TV Network News, ni Tina Nolasco. Dinipensahan ni Health Secretary Briggs Pujalte Jr. ang ginagawang pagsusuri ng Department of Health o DOH sa biniling mga gamot at kagamitan laban sa tuberculosis o TB na nagkakalaga ng 3 billion pesos sa National Hospital Week sa Manila Hotel. Sinabi ni Pujalte, layunin ng ginagawang pagsusuri na protektahan ang kalusugan ng mga pasyente at pangalagaan ng pondo ng bayan. Pagitiyak naman ng kalihim, handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyon ng Office of the Ombudsman matapos siyang sampahan ng reklamong grave misconduct, grave abuse of authority at conduct to the best interest of the service at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Paliwanag ni Pujalte, kailangang dumaan sa masusing pagsusuri ang naturang alokasyon upang matiyak ang dami, kalidad at kaligtasan ng mga gamot, pati na rin ang pagsunod sa mga patuntunan ng pamahalaan para maiwasan ang anomalya. Git nito, wala pa siyang 30 araw sa posisyon at kailangan muna niyang masuri ang 3 billion pesos na TB procurement para maprotektahan ang pondo ng bayan. A 3.2 billion contract on anti-TB meds. I said, wait, give me time to review it because this is not my money. This is the money of DOH. This is the money of the country. So, being a good steward, I need to protect the money of the country. Number two, the process. Let's follow the process. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mahigit 800 na mga pulis, idineploy sa mga apektadong lugar ng Bagyong Maymay at Habagat, bilang ng mga napaulat na nasawi umabot na sa 6. Patuloy ang pagtugon ng Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng Bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, na nasa kabuoang 877 na mga pulis ang ipinakalat sa mga naapektuhang lugar, habang nasa 10,111 naman ang mga reactionary standby support force na posibleng i-deploy kung kinakailangan. Ayon kay Ko, nasa 3,012 naman ang mga residente ang lumikas sa mga evacuation center. Bukod dito, umabot na sa 6 ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Sa bilang na ito, 2 ang napaulat na nasawi sa Rodriguez Rizal dahil sa rockslide, habang mayroon namang naitalang nalunod isa sa Luna La Union at isa sa Alaminos Pangasinan, at 2 ang napaulat na nasawi sa La Trinidad Benguet. Sinabi ni Ko na nagpapatuloy din ang validation ng PNP kaugnay sa mga napaulat na nasawi, kung ito ay may kaugnayan sa bagyo partikular na ang naitalang mga nalunod. Sa ngayon, patuloy naman ang pagtulong ng pulisya sa isinasagawang preemptive evacuation at search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Update dun sa Maymay monitoring po natin, as you can see, we have a total of 877 deployed na dun sa mga affected areas. And yung RSSF po natin, yung reserve forces, we have more than 10,000 ready to be deployed. As of now, we have 4 casualties, 2 in a landslide in Rodriguez Rizal and drowning in La Union in Alaminos. Yung saan? Yung sa Baguio. Sa La Trinidad. So there was also a landslide in La Trinidad, Benguet. So sa quick response po ng kasama ng ating mga other government agencies, together with our PNP personnel, we were able to rescue 1. Unfortunately, 2 died dun po sa landslide. 66-year-old male as well as a 31-year-old male. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.